storyang ito ay pinamagatang Ang Pinsan Kong Inosente, Episode 8 by Ryan Time. Simulan na natin ang kwento. Humarap siya sa akin pero pilit na pinapakalma ang sarili. Ngayon, alam mo na ang lahat. Anong masasabi mo? Nakatingin siya sa akin. Umiling-iling ako at hindi makapagsalita. Puno ng luha ang mata kong nakatingin sa kanya. Sa kabila ng lahat na nangyari, ay mahal pala ako ng pinsan ko. Hindi bilang kuya kundi bilang minamahal. Sobra akong naawa sa kalagayan niya. Kung alam ko lang sana, hindi kami aabot sa ganito. Puro sarili ko lang ang iniisip ko. Napaka-selfish ko. Gusto kong magsalita pero hindi ko alam kung saan mag-uumpisa. Huminga muna siya ng malalim at umiling-iling sa katumalikod. Tuloy na siyang makapasok sa bahay. Jake! Jake, saglit! Pagtawag ko sa kanya pero alam ko hindi niya narinig yun. Kasabay kasi nun ang pagsara ng pinto. Gulong-gulo ang isip ko at ibinali ang galit na nararamdaman sa isang puno ng mangga sa loob ng bakuran nila Jake. Pinagsusuntok ko yun ng malakas at hindi ininda ang sakit. Mas matindi kasi ang galit na nararamdaman ko sa sarili ko. Natauhan na lang ako nang makita kong dumudugo na yung kamao ko. Gusto kong kumprontahin si Jake at sabihin din sa kanya kung ano yung tunay kong nararamdaman at patuloy na nararamdaman para sa kanya. Pero mas minabuti ko na nalisanin ang lugar na yun. Pinunasan ko ang mukha ko na noon ay puno ng luha at nagmamadali akong umalis. Sa pangalawang pagkakataon ay naduwag ulit ako na harapin yung katotohanang ipinabatid sa akin ni Jake. Ang una ay yung sinabi niyang miss niya na ako at tinanong ako kung hanggang kailan ko siya kayang iwasan. Iniwan ko lang siya noon na walang kahit anong salita. Pangalawa, ay yung ngayon. Hindi man niya lantarang sinabi na mahal niya ako pero sa mga sinabi niyang yun ay batid ko at tagos sa puso ko na mahal ako ng pinsan ko. Pero anong ginawa ko? Hindi na naman ako nakapagsalita. Hindi ko kaya na sabihin din sa kanya yung mga gustong gusto kong sabihin na itinago ko ng mahabang panahon. Sa dalawang pagkakataon na yun ay naduwag ako. Hindi ko inaasahan na pareho ang nararamdaman namin sa isa't isa. Marahil naging manhid ako at makasarili. Ni minsan ay hindi ko napapansin ang nararamdaman niya. Ang alam ko lang kasi mali yung nararamdaman ko at takot akong sabihin sa kanya yun at piniling itago dahil ayokong masira yung relasyon namin bilang magpinsan. Ngayon, alam ko na at buong tapang niyang sinabi sa akin ang nararamdaman niya. Pinalagpas ko ulit. Mas pinili kong wag sagutin ang tanong niya. Alam kong sobrang sakit sa kanya at nagawa niyang sirain yung buhay niya para lang makalimot. Sa nalaman ko na yon, ay sinisisi ko yung sarili ko. Nasasaktan ko siya nang hindi ko alam. Sobra akong nagagalit sa sarili ko. Gulong-gulo talaga ako. Nagtatalo yung isip ko at kung ano ang tama at anong mali. Tinawagan ko si Enzo noon.
Nagulat siya dahil nakauwi niya daw pala ako nang hindi ko man lang sinasabi sa kanya. Hindi kasi ako masyado nagparamdam sa kanya nung nasa ibang bansa ako. Alam ko, best friend ko siya pero wala kasi akong gana makipag-usap sa kahit na sinong nasa Pinas. Kahit kay Enzo pa. At alam kong nagtatampo siya noon. Matutulog ka na ba? Itimpla mo ako ng kape. Miss ko na eh. Papunta na ako dyan. Sabi ko sa phone at pilit kong pinapakalma ang boses. Namiss ko talaga ang timpla ni Enzo. Nagsimula ako maging coffee lover dahil sa kanya. Pupunta ako kay Enzo dahil gusto ko ng kausap ng oras na yun. At alam kong si Enzo lang ang pwede kong makausap dahil siya lang yung nakakaalam sa nararamdaman ko kay Jake. Nakarating ako kay Enzo na mukhang tuwang-tuwa dahil hindi niya kalain na nasa Pinas na ako. Sa sobrang tuwa niya, iniyakap niya ako na mahigpit. Ginantihan ko din naman siya ng yakap na mahigpit. Namiss ko din naman talaga si Enzo. Sabi pa niya, madaya daw ako dahil hindi ko siya nire-replyan sa mga messages niya. Tapos, hindi ko din daw sinabi na uuwi na pala ako. Pero, nakita niya yatang namumula ang mga mata ko. At nakita niya ang mga sugat sa kamay ko. Bok, umiyak ka ba? Tanong niya. Oo, miss kasi kita eh. Ngumiti ako ng alanganin noon. Parang, ang OA naman ng pagka-miss mo at nagawa mo pang padugin yung kamay mo. Ngumiti siya pero hindi siya na-convince sa sinabi ko. So, tell me, si Jake no? Tumango lang ako noon. Kilala na din ako ni Enzo. Hindi ako makakapagsinungaling sa kanya. Ikinuwento ko ang nangyari sa kanya. Lahat-lahat. Nasa bubong na kami nung time na yun. So anong plano mo, Bok? Tanong ulit ni Enzo. Hindi ko alam. Dati, inaasam ko na mahalin din niya ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Ngayong nalaman ko na mahal niya din ako, hindi ko pa din alam yung gagawin ko. Hindi naman talaga kami pwede, di ba? Alam mo, mahirap nga yan, Bok. Hindi ko rin alam kung ano yung sasabihin ko. Medyo sensitive kasi yung sitwasyon nyo. Magpinsan kasi kayo eh. Sandaling katahimikan nun. I-offer pala ako pa Qatar. Pag-iba ko ng topic. Next month na yung lipad ko. Kapag tinanggap ko. So, aalis ka na naman? Mahina niyang sambit. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang iwan ulit si Jake. Kailangan niya ng gabay ko. Pero hindi ko alam kung dapat pa ba ako magstay. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa kanya, hindi ko alam kung magiging maayos pa kami. Ibang-iba na yung sitwasyon namin. Nung nasa ibang bansa ako, akala ko magiging normal na kami pag uwi ko. Pero parang lumala lang yung sitwasyon, Bok. Nakabayan lang ako ni Enzo noon. Pinaramdam niya na nandyan lang siya at handang makinig sa sentimento ko. Kaya tuluyan ang bumuhos ang luha ko
na kanina ko pang pinipigil. Tuloy-tuloy ito sa pagbuhos. Pero hindi nito nagawang alisin ang sakit na nararamdaman ko. Bok, sa tingin ko, kailangan mong harapin si Jake. Hindi ka magiging okay kung hanggang ngayon ay pipigilan mo pa din ang nararamdaman mo. Kailangan nyo mag-usap na kayo lang. Yun ang unahin mo. Tapos, tsaka ka mag-decide kung aalis ka pa ba ulit. Tumingin ako sa kanya at tuluyan ko na siyang niyakap. Ramdam ko ang pakikiramay niya. Naisip ko na tama siya. Kailangan kong harapin ito. Kailangan kong maglakas ng loob para ayusin ko kung ano yung meron sa amin ni Jake. Hindi ko alam kung paano siya makakausap at kung ano yung sasabihin ko sa kanya pag nagkita ulit kami. Pero bahala na. Mag-iisip ako ng paraan. Bok, salamat ah. Salamat kasi kahit papaano gumaan yung loob ko. Nakayakap pa din ako sa kanya noon. Basang-basa ng luha ko ang balikat niya. Panay lang ang pagpapatahan niya sa akin. Doon na din ako natulog sa kanila. Tapos nag-text na lang ako kila mama. Kinabukasan, naisip kong tawagan si Jonah. Kailangan ko ng diversion para maliwanagan yung utak ko bago ko kausapin si Jake. Matagal na din kasi akong walang sex. 2 taon ba naman ako sa Middle East. At mahigpit na ipinagbabawal ang makipagkita sa babae doon. Hindi naman ako nabigo at nagpa-unlock si Jonah sa pag-aaya ko. Noong una, parang nagdadalawang isip siyang makipagkita sa akin. Pero napilit ko pa rin siya. Buti, wala pa siyang boyfriend noon. Nagpunta kami sa mall. At dahil sabi ko makakain ng Jollibee, dahil wala nun sa bansang pinagtatrabuhan ko, ay doon kami kumain nun. Nakahanap kami ng table at umorder ako ng kakainin. Medyo madami ang customers nun kaya binigyan ako ng waiting number. Nagpaalam muna ako kay Jonah na mag-CR lang ako sa labas. Nang matapos ako mag-CR, ay naglakad na ako pabalik ng Jollibee. Hindi ko inaasahan na makakasalubong ko siya. Si Jake. May kasamang isang babae. Nakakbay siya dito para silang masayang masaya. Nagkukwentuhan habang naglalakad. Pero napansin ko yung maliit na sugat niya sa gilid ng labi niya na ako ang may gawa. Madali akong tumakbo sa pinakamalapit na stall na pwede kong pagtaguan. Ngunit huli na ako dahil nakita niya ako. Napahinto ako tumingin sa kanila. Nagunwaring ngayon ko lang sila napansin. Mangingiti sana ako at tatawagin siya pero binawi niyang tingin at dinire-diretso sa dinadaanan. Tuloy-tuloy lang sila sa masayang kwentuhan at nilagpasan lang ako. Nakasunod lang ang mga mata ko sa kanila. Galit si Jake. Alam ko yun. At alam kong wala siyang balak na kausapin ako. Masakit dahil hindi man yan lang ako pinansin. Sa bagay, pagkatapos ng ginawa ko sa kanya, hindi na dapat ako umaasang kakausapin niya pa. Nalungkot akong bumalik sa Jollibee at kumain na kami ni Jonah.
napansin niyang parang naging matamlay ako. Oh, bakit parang tumamlay ka? Tanong niya. Wala. Namiss lang kasi kita. Nginitian ko siya noon. Magaling siguro ang pagkakaarte ko dahil kinilig si Jonah. Sa totoo lang, miss ko naman talaga siya. Special siya sa akin. Pero parang may kulang pa din. Siya na nga yung gusto kong mapangasawa eh. Kaya lang parang hindi buo yung feelings ko sa kanya. Dating gawi, nanood kami ng sine, hotel, saka umuwi. Masayang masaya si Jonah dahil hindi ko daw siya nakalimutan. Alam niyang hanggang ganun lang kami pero umaasa pa din daw siya na balang araw ay mamahalin ko siya ng buong buo. Ilang beses kong naisip na puntahan si Jake sa kanila. Pero parang ayaw ng mga paa ko. Hindi pa yata ako handa sa sasabihin ko sa kanya. Matapos yung nangyari sa mall na hindi niya ako pinansin, baka ganun lang din ang gawin niya sa akin pag nagpunta ako. Nakapangako ako kila Don at Paul na magpapaspa kami sa isang kilalang spa sa Pasay. Tapos isinama ko na din si Enzo dahil magkakasundo din naman sila ng mga pinsan ko. Mukhang kailangan ko din yun dahil 2 taon akong walang tigil sa pagtatrabaho. Nang nakapagkita na kami, sa bahay nila doon ay nagtanong sila kung bakit wala si Jake. Hindi niyo ba sinabihan? Paki-inosente kong tanong. Alam ko kasi na hindi sasama yon kapag nalaman na ako ang kasama. Hindi. Di ba dapat ikaw ang magsabi dahil ikaw yung manlibre? Ani ni Paul. Hindi ko alam. Akala ko kasi sinabihan niyo. Wika ko. Tumingin yung 2 kulugo sa akin ng makahulugan. Parang sinasabi ng tingin nila na may LQ na naman kayo, no? Sa isip ko naman, sana nga LQ lang tulad ng dati. Dahil madali lang pahupain eh. Ibang LQ to. Kasi matindi na to. At hindi ko alam kung maayos pa. Nag-dial si Don at tingin ko si Jake ang tinawagan niya. Naka-loudspeaker pa para marinig naming lahat. Hello, Kupal. Nasaan ka? Sabi ni Don sa kausap niya sa telepono. Oh, nasa bahay, bakit? Tugon naman ni Jake sa kabilang linya. Punta ka dito sa amin. May pupuntahan tayo. Ha? Saan? Sino-sinong kasama? Tanong ni Jake. Si Paul. Si Enzo. Tumingin si Don sa akin. At sumenyas ako na parang sinasabing huwag banggitin yung pangalan ko. At mukhang nagets naman kagad ni Don. At ako? Tayo lang? Sabi ni Jake na parang naninigurado. Oo, punta ka na, tara. Si Kuya. Pag-aalangan tanong ni Jake. Wala, basta bilisan mo na, alis tayo. Okay, sige, 30 minutes. Bago binaba, nagtanong pa si Jake kung saan pupunta. At sinagot naman ni Don. Mauna na siguro kami ni Enzo doon habang inaantay niyo si Jake. Sabi ko sa 2 kulugo. Mukhang nagets naman na nila na gusto kong ipahiwatig. Baka kasi pag nakita ko ni Jake ay hindi na tuluyang sumama. Gusto ko din kasi gamitin ang pagkakataon na yun para mag-usap kami. Nauna na kami ni Enzo. Nagpa-register muna kami na nagbayad.
at tuluyang pumasok sa spa. Tinawagan ko si Paul at sinabi na register ko na din sila at binayaran ko na. Nagsimula muna kami sa sauna. Lahat ng tao ay hubot-hubad. Hindi naman nabago sa akin yun dahil ganoon naman talaga pag nasa sauna. Hindi na din naman bago sa amin ni Enzo na magkakakitaan ng ari dahil nakakapagsabay naman kami dating maligo. Lubog-lub kami sa mainit na pulat nagkwentuhan. Handa ka na bang harapin siya, Bok? Hindi pa, Bok eh. Pero kailangan na eh. Kailangan ko na din magdesisyon kung aalis ako o hindi. Sagot ko sa kanya. Maya-maya ay nagpunta kami sa steam bath. Buti na lang walang tao. Kaya nasolo namin yung lugar. Naiinis ako kasi ang daming paminta na sulyap ng sulyap sa amin ni Enzo noon. Nagbabad kami ng mga 10 minuto at muling lumabas. Inisip ko kasi baka nandyan na sila, Paul. Tama nga ako. Dumating na sila. Nasa pool na sila at nagkukwentuhan. Nakataligod sa amin si Jake. Kaya hindi niya kami napansin. Kumaway si Don sa kinaroroonan namin. Dahilan upang lumingon si Jake at nagtama ang mga mata namin. Nagbago ang timpla ng mukha niya nang makita niya ako. Kanina kasi, parang masaya sila nagkukwentuhan. Napalitan niyo ng pagkayamot. Saka siya tumingin sa dalawang kulgo na siya namang pinagkibit balikat ang dalawa. Tatayo na sana siya at asang aalis pero pinigilan siya. Sinabihan ko si Enzo na mauna ako sa labas at magpaiwan muna siya at sa mga pinsan ko tapos sumunod na lang siya. Iniwas ko lang ang tingin ko kay Jake. Hindi ko kasi alam kung paano siya pakikihirapan. Lalo na sa reaksyon niya nang makita niya ako. Nagtapis ako ng kimono robe at tuluyan nakalabas ng sauna room at naghanap ng mapapwestuhan. Tumungo ko sa lugar kung saan may nakita akong mga pagkain. Kumuha ako ng plato at nilagyan ng laman, saka naghanap ng table na maupuan. Sa totoo lang, gutom na ako kanina pa pero wala akong gana na kumain. Iniisip ko kasi si Jake kung paano ko siya kakausapin. Hindi ko pa alam. Hindi ko ginalaw yung pagkain ko. Sa halip ay nag-browse muna ako sa phone ko. Nababagot kasi ako. Wala pa din kasi sila. Humiga muna ako sa mahabang upuan at di na malayang nakatulog. Oh, nandito ka lang pala. Nagising ako sa malakas na sabi ni Enzo. Kanina pa kita hinahanap. Okay ka lang ba, Ray? Tumingin muna ako sa likod niya. Tignan ko kung kasama niya ba sila. Nasaan sila? Tanong ko, nang mapansin kong siya lang mag-isa. Pasunod na. Sagot niya. Tinatanong kita kung okay ka lang. Nag-aalalang tanong niya. Tapos tumango lang ako. Nakatulog pala ako. Tagal niyo kasi. Kumuha na kayo ng makakain dun, oh. Gusto ko yung shabu-shabu. Tara, samaan mo na ako, sabi ni Enzo. Kumuha kami ng pagkain na magkakasya sa aming lahat saka bumalik sa pwesto. Maya-maya ay dumating na din ang dalawang kulugo at si Jake. Hindi ako mapakali. Parang gusto kong maihi o matae. Lalo na nung makalapit na sila. Todo iwas ako ng tingin kay Jake. Nagkukwentuhan sila at kapansin-pansin ang pagiging tahimik namin ni Jake. Kaya kami ang pinuntiryan ng dalawa kong pinsan. Oh, ano na naman yung drama nyo? Wika ni Paul. Alam mo, kung hindi lang tayo magpipinsan, iisipin namin may relasyon kayo. Ani ni Don habang tumatawa. Away, bate, parang magsyota lang. Dagdag pa ni Paul.
Nagtawanan sila. Pero hindi pa din kami umiimik ni Jake. Parang ang bigat kasi ng aura niya. Pakiramdam ko, umaabot yung bigat sa bibig ko upang pigilan ako magsalita. Alam niyo kayo, kahit kailan mga epal kayo, no? Seryoso kong sabi sa dalawa kong kulugong pinsan. Tigilan niyo na kaming dalawa ni Jake. Hindi ba kayo nasasawang pagdiskitehan kami? Wala lang, napansin lang namin. Tugon ni Paul. Hindi sumubad si Enzo dahil siya lang naman ang tanging nakakaalam ng sitwasyon namin ni Jake. Nakikitawa lang din siya pero hindi siya nagsalita. Paul, tama na. Mahinang sabi ni Jake, saka tumayo at naglakad palayo. Nang makalayo si Jake, anong nangyari doon? Sabi ni Paul na nagtataka. Kayo kasi, ayaw niyo pang tumigil eh. Paninisi ni Enzo. Bakit? Nakikitawa ka din naman ah. Sagot ni Paul kay Enzo. Sinundan ko lang ng tingin si Jake. Pumasok siya sa toilet. Kuya, ano ba talagang nangyayari sa inyo ni Jake? Pagkaalalang tanong ni Don. Wala naman. Tipid kong sagot. Itinuloy ko lang ang pagkain. Wala akong balak na mag-explain. Hindi nga, yun totoo. Sabat ni Paul. Wala. Nagtatampo lang siguro yun dahil hindi nagpaalam si Ryan na mag-a-abroad siya. Pagdidepensa ni Enzo. Bakit kami ni Paul? Nagtampo ba kami na hindi ka nagpaalam? Hindi naman, di ba? Wika ni Don. Nag-open up ako ng ibang topic para hindi na kami makapagkwentuhan yung tungkol sa amin ni Jake. Maya-maya ay bumalik na si Jake at tinapos namin ang pagkain. Nagpahinga muna kami saglit, saka nagtungo sa massage room. Napadaan kami sa isang room doon na 3 lang ang pwede. Daling-daling tumakbo ang 2 kulugot si Enzo at mabilis na pumuwesto sa mga bed. Parang nananadya tong 3 to ah. Naiwan kami ni Jake? Ibig sabihin, kaming 2 lang ang magkasama sa iisang kwarto? Nakahanap ako ng isang room na 3 din ang bed. Pumasok ako at tahimik na sumunod si Jake. Pumuwesto ko sa kanang bed habang si Jake naman ay sa kaliwa. Napapagitnaan namin ang isa pang vacant na bed. Tahimik lang kami habang nag-iintay na ng magmamasahe sa amin. Eto na yung pagkakataon na makausap ko siya. Pero kinakabahan ako. Nag-focus ako at inisip ang mga sasabihin. Saka nagsalita. Jake, alanganin kong tawag sa kanya. Hindi siya sumagot. Tumagilid ako ng pagkakahiga para makaharap sa kanya. Nakita ko siya nakatingin lang sa kisame. Nag-clear throat ako at tumihaya muli saka nagsalita ulit. Dati, kasyang-kasya tayo sa isang sofa. Pinutol ko muna yung sasabihin ko. Kasi nakaramdam ako ng biglang pagbigat ng emosyon. Pero ngayon, 3 kama na ito pero parang maskip na para sa atin. Pagpapatuloy ko. Nangingilid na yung luha ko. Naaalala ko lang kasi yung dating kami. Kung gaano kami kasaya sa tuwing magkasama. At kung paano namin nagpagkakasyang sarili sa isang sofa. Naaalala ko yung mga araw na ayaw nating mawalay sa isa't isa. Yung mga araw na simple lang pero masayang masaya tayong dalawa. Nagsisimula ng mga talang boses ko.
Sumulyap ako sa kanya. Tahimik pa din siya. Hindi ko makita ang mga chinito niyang mga mata. Dahil nakatingin pa din ito sa itaas. I'm sorry. Tuluyan na ako ng paiyak. Hindi ko napigilan ang emosyon ko. I'm very, very sorry. Kasalanan ko ang lahat. Hindi pa din siya tumingin sa akin. Kahit medyo malabo ng mata ko, nang dahil sa luha, nakita kong tumutulo na din ang luha niya. Pero, hindi pa rin siya nagsasalita. Para lang siyang isang maniki na lumuluha. Muli akong tumingin sa kisame at nagpatuloy. Kung alam mo lang, kung gaano kita namimiss. Kung alam mo lang kung gaano kahirap para sa akin. Kung gaano kahirap para sa akin ang mga lahat ng ito. Garalgal kong boses. Naramdaman kong tumingin siya. Nagpatuloy pa rin ako. Sinisisi ko yung sarili ko dahil iniwang kita. Sinisisi ko yung sarili ko dahil nasira yung buhay mo. Nangako ko sa yung walang iwanan pero nasan ako? Nasaan ako ng mga panahong kailangan mo ko? Sorry. Sorry, Jake. Hindi ko na malaya na nakalapit na pala siya sa akin. Yumakap siya ng mahigpit habang ang ulo niya ay nasa dibdib ko. Gumanti ako ng yakap sa kanya. Pero patuloy pa rin ang pag-iyak namin. Patawarin mo ako, Jake. Sorry talaga. Sorry. Nangangatal kong sabi habang sinusubukan kong punasan ang mga luha. Umiyak lang siyang nakayakap sa akin. Alam niyo guys, habang sinusulat ko ang part na ito, hindi ko mapigilang mapaluha. Dahil sa naalala ko. Balik tayo sa kwento. Nakarinig kami na may tumikhim at agad na bumitaw kami sa isa't isa. May dalawang babaeng nakatayo sa may pinto. Mga masahista. Nakaramdam kami ng hiya at tahimik na pinunaasan ng pagluha. Madali ring tumungo si Jake sa kama niya. Tahimik lang kami. Hanggang natapos yung pagmamassage. Okay. Ayan guys more than 30 minutes tong episode 8 natin. Sana mag-enjoy kayo. Para kay Rai, alam mo, sobrang ramdam na ramdam ko yung pagmamahal mo para kay Jake. At yung sakit at hirap na hindi kayo pwede magkatuluyan dahil sa magpinsan kayo. Alam mo, siguro kung ako din yung nasa sitwasyon mo, hindi ko rin alam kung ano yung gagawin ko kasi pag sinunod mo yung puso mo at kaligayahan, paano na yung pamilya? Yung magulang at mararamdaman nila. Ay, pero sobrang saludo ko sa'yo sa lahat ng mga pinagdaanan mo. Sabi nga ni Arthur Henry Hallam, it's better to have love and lost than never to have love at all. Okay, shoutout muna tayo guys sa mga previous na nag-comment sa episode 7 natin. Shoutout kay Merly Sabillano. Sabi niya, nakakakilig talaga tong kwento na to na nagtatago sila ng feeling sa isa't isa. Excited na ako sa susunod na episode. Sabi naman ni Aljahar Piligrin, sana all nakaka-inlove tong magpinsan na to. Sabi ni Rances Arwin, kinikilig ako sa magpinsan. Love, love, love. Yes. And shoutout din kay Sonny Gonzalez, kay Gretz TV, kay Neo Cruz, kay Blue Knights, at kay Pierce Cadrell Vincent. Thank you guys sa lahat ng supportan nyo sa channel natin. Sana huwag kayong magsasawa. And
kung meron kayong stories na gustong i-share, and if you have some problems about love or family that you need some advice, huwag kayong mahihiyang mag-send ng email sa email address natin na imrensantiago@gmail.com. Yun lang, at maraming salamat. Hanggang sa muli.